Para naman sa ating sports banter, makakapanayam natin ang Tikas Kapampangan, isa sa semi-finalist noong nakaraang season ng National Basketball League Pilipinas. So kasama natin yung mga team owners and of course, ang players led by, of course, Miss Aya at Errol Gopez. And of course, players kasama sina Lancer Can, Jericho Isidro, Jake Munoz, Miko Santos at Jasper Manalang. Magandang hapon po sa inyo, Tikas Kapampangan. Good afternoon po. Dapat pala Tikas tayo dito. Oo, Tikas. Matikas. Yung pala yun. Teammate Dano. Opo, baka pwedeng magpakilala din po tayo. Yes. And of course, kung taga saan po ba tayo sa Pampanga. Ay, ma'am, galing pa po ba kayong Pampanga dito? Or... From Pampanga. Ay. Mukhang nagka-problema tayo. Okay na po yan. Nagbiyahe pa kami from Pampanga. Grabe, teammate da. Sige, isa-isa naman natin kilalanin ng ating team owners. Of course, players from Tikas Kapampangan. I'm Aya Gopez, a team owner. Jake Munoz sa position shooting guard. Shooting guard. Okay. Jericho Isidro, small forward from Binalin, Pampanga. Okay. I'm Jasper Manalang from Concepcion, Lubao, position point guard. I'm Miko Santos, forward ng Tikas Kapampangan at taga San Fernando, Pampanga. I'm Lancer Can from Guagua, Pampanga, and I'm shooting guard for Tikas Kapampangan. Kayo po, sir. Wait lang, teammate. Gusto ko yung nagtatawanan yung... Hindi ko lang ba't nagkatawan sila, nagpapakilala pa lang. Nagpapakilala pa lang yan, ha? Alam ng kinakabahan sila yung nagkatawan nila. Kayo naman po, sir. Ano naman po ang mga kalan ninyo? Team owner Earl Gopez from Mabalacas City, Pampanga. Ayan. Ayun. Okay. So, Ma'am Aya and of course, Sir Errol, paano ba yung nagsimula itong Tikas Kapampangan? Bakit ba Tikas Kapampangan? Yes. Bakit Tikas ang inyong moniker po? Tikas. Nag-start kasi yung naghawak kami ng basketball team is Intercommercial. Actually, hindi pa yan yung name nung team namin. Then, nung nag-decide kami sumali sa NBL, so nag-isip kami ano bang magandang name ng team na tatatak sa mga tao. So, we decided na rin na Tikas Kapampangan kasi Tikas, yung mga Kapampangan, mga matitikas, di ba? Ay, wow. Na Tikas, medyo kilala sila sa mga maporma. Ay. Tapos, Ay, nakikita naman natin sa ating mga players. Matikas sila pag gumalaw. Matikas? Matikas. Ayun, nagkatawanan sila. Diba? Parang kanina before sa interview, parang nanginginig sila sa lamig. Nanginginig sila sa lamig. Parang ngayon, tingnan natin mamaya, tikikas pa yan, lalo pag nakausap na natin. Pero ito nga po, no, Ma'am Aya, of course, ang Pampanga kasi kilala talaga yan sa mga magagaling na basketball player. Marami na. So, paano ba natin sinala itong roster po natin? Nagkaroon kami ng tryout. 2 days tryout din. Then usually itong mga players namin sila yung mga star player ng each city. So nagsama-sama sila. Hanggang mabuo yung team namin. Ayan. It's a new team naman. Bago. So itong mga to niyan, ngayon lang kayo nagkasama-sama. Okay. Pero, magkakalaban yan eh. Dahil nga dun sa Oo. lugar namin, sila yung mga Magalang, San Fernando. Sila magkakalaban sila. Nung nag-ano kami ng team, nagkasama-sama sila. And of course, si Sir Errol din po ang isa sa sumala din po. Sir Errol, if you want to say something po sa yung sa roster po natin. Paano po niyo sila pinagsama-sama? And of course, since banggit nga po, iba-iba yung cities, paano po nabuo yung chemistry of the team? Bali, tulong-tulong yung management coaches, tapos yung mga si Ma'am Aya, ako, tapos sa training, nakuha namin sa training. Actually, di sila sakto eh, nasa 15 to 20 sila. Dami rin pala. Hanggang nakakuha namin yung tamang lineup. Ito, given... Medyo challenging yun, no, teammate da. kasi Kasi iba-iba. magkakaiba po sila at magkakalaban. Paano po natin like yung turning point na sila maganda yung chemistry nitong mga to kahit na magkakalayo po ng lugar? Doon meron kaming talagang nakatutok na doon, parang mga coaches, sila doon. Tapos kami, sinasabi lang namin kung anong kailangan, parang teamwork. Nagbibigay kami ng opinion namin. Usually, syempre hindi madali. Dahil magkakalaban yan eh. Yung chemistry, hindi namin agad nakuha yan. May times sa kailangan pa natin mag-usap-usap, ano bang problema. May time na lagi kami nagsisermon.
Kasi hindi mo naman yan agad mabubuo eh. Lahat yan star. So pag pinagsama-sama mo yan, star pa rin sila lahat. Dapat merong maging yung role player talaga. May merong mag-side saglit. Para mas magaling siya. Ako, magaling ako sa lugar. Kailangan ko muna mag-side saglit. Kasi mas magaling siya. So dapat nag-given lang din sila. In terms po dun sa training naman natin, kasi nga magkakalayo po sila ng lugar, paano po natin sila na pagsasama-sama para po mag-ensayo? May kami for training naman. So, kung ano yung availability nung time nila, lahat naman yan willing eh. Before naman kami mag-start, napili sila sa tryout. Then, lahat ng rules, lahat sasabihin namin yung mga ganito, dapat ito yung training nyo, okay ba kayo? If hindi kayo okay, then hindi namin silang i-let go. Yung willingness na lang din nila. Kasi ginagawa namin dito, not for us naman. For them naman din talaga ito. Ayan, very evident nga agad no, yung team chemistry po ng team. Nabanggit niyo po kanina, first season niyo po ito for NBL and then nakaabot po agad kayo ng semifinals. Wow, imagine! Yes. Kaya ngayon pag-usapan naman natin yung past season niyo, nabanggit nga nitong semifinals niyo against Kamsur, and one of the players na nag-lead of course, si Lancer, the Bomberman. Kan, kwento mo naman yung kwento sa likod nung moniker mo as the Bomberman. Sino ba nagbigay sa inyo ito at bakit yun yung napili mong itawag sa'yo for this tournament? Ano po, kay Ma'am Rose po talaga yung nanggaling. And nabigla din po ako na tinawag po akong Bomberman simula nung last season namin, nung 2023. And dati po kasi yung moniker ko is The Answer. Ano po ulit? The Answer. Wow! Ang sagot! Bakit mo kaya The Answer? Di ko din po alam eh. Meron pong parang commentator na tinawagan po akong The Answer. Then nung nag-NBL po, si Ma'am Rose naman po yung nagbansag sa akin ng The Bomberman sa NBL po. Ito nga, no, at kanina nga habang binabasa ko yung mga, napakaraming mo na rin accolades, season 2023 or President's Cup MVP, and then marami pa ang mga na-achieve mo for NBL. Ano man napakiramdam na na-lead mo itong team mo na Pampanga sa semifinals this past season ng NBL Pilipinas? Siyempre po, proud and masaya. In terms of medyo nagkulangan lang po talaga kami. Pero this coming season, siguradong babawi naman kami para makamit yung championship. Ay, may ano na agad. May ano na agad, no? May alam na mission na agad sila before the season starts. Pero ito, nung semifinals, nakalaban nyo ngayong Kamsur Express and you defied all odds. Kahit twice to beat sila, no? Tinalo nyo sila sa unang game. The final score is 102-96 and Jasper Manalang led that game with 20 points, 7 rebounds, and 5 assists. Ano naging motivation mo during that game? Kumbaga, dihado kayo every twice to beat disadvantage, talagang sobrang hirap din siya i-overcome. So how does it feel na napanalo nyo yung game 1 against Kamsur? Siyempre po, nung game 1 nung nakuha namin yung panalo, siyempre sobrang saya. Yung naging motivation ko naman po yung family ko, tsaka yung mga sumusuporta sa akin. Tsaka yung role namin nasa team naman po, yung talagang naging motivation ko. Tsaka yung makatulong sa team para makuha yung panalo. Ayan, nga no, dahil nga doon sa naging performance ito ni Jasper, nakuha nga nila yung game 1 at finors nila yung do or die game 2. Hindi madali yun, ha? Hindi madali yun, naging Kamsur Express. But ayun nga, nung pagdating naman ng game 2, nakabawi na po yung Kamsur Express 102-97. Kaya nga, ayun, tatanong ko naman ngayon si Jake, ano naman yung, kumbaga, ano yung nagkulang sa team, bakit hindi tayo forward sa finals, and tingin mo ano yung need pang improvement para for the next season? Kung nasa same situation ulit kayo, ano ba yung mga dapat nyo pang ayusin para next year championship na, this season? Siguro para sa akin yung teamwork pa namin. Then kailangan namin i-improve yung more on defense. Kasi sa offense, okay din naman eh. Kailangan talaga namin i-improve yung defense namin para makuha yung championship. Ayun. Punta naman tayo kay Sir Jake. Kay Sir Jericho. Ayun. Ay, si Jericho. Sir, kayo naman sila tumatawa. parang sabi ni Sir Jericho, kailangan ako na yung magsasalita. Ako naman yung magsasalita. Sige, ito na, si Sir Jericho na magsasalita. This your time, Sir Jericho. Paano ba tayo sumali dito sa Tikas Kapampangan? Actually po naglaro ako sa ibang team sa NBL. After nung season namin sa ibang team,
parang napahinga ako ng 9 months. Galing akong injury. Ano po yung natamo natin, sir? Back injury. Okay, back injury And then naman. parang nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko and then sa OJT. And then nakita ko nag-post yung TCAS sa Facebook na magpapa-tryout sila. And then sabi ko, subukan ko ulit, baka makapasok. And then yun, 1 week, nung nabasa ko yung post, buong 1 week na yun, nag-practice ako, nagpa-condition ako. And then, nung time na yun, pumunta ako ng preparado talaga. And then yun, nakuha ko sa TCAS. Ma'am, ano po yung naging reason bakit, kumaga, si Nico coming from injury and then Jericho, si Jericho na ano po kayo na na-attract po kayo sa talents po niya and to include him po dito sa team po natin sa TCAS Kapampangan. Despite na galing sa injury kasi injury. usually high risk po yung mga ganong klaseng decision for the teams. Pero nung nag-tryout siya, hindi mo makikita na injury siya. Wow! Preparado siya. Nangibabaw siya. Ang daming nag-tryout, almost 30 to 40 din nata yung nag-tryout. Pero makikita mo talaga, angat yung laro niya. Usually siya yung captain ball namin. Ayan, well-deserved naman. Coming back from a back injury at ngayon naglalaro na ulit for TCAS Kapampangan. Ngayon naman, tatanungin ko naman si Nico, of course, one of the veterans dito sa team. Nico, given sa naging season nyo ngayon dito sa NBL, ano yung assessment mo for the team's performance dito sa past season ng NBL? At tingin mo, given na nakapasok na kayo ng semifinals ngayong first season nyo pa lang, tingin nyo ba this upcoming season, malaki na yung chance nyo mag-champion? Para sa akin po, kaya naman po talaga namin kaso may nagkulang lang po talaga ngayong season. Pero sabi nga po ni Kana, babawi po kami next season. Magpo-focus po lalo kami sa training namin at sa yun lang. Ayan. Bakit tumatawa? Gusto ko na. Halika talaga. Sadya may sumasagot talaga, tumatawa sila eh. Pero bakit, ma'am? Bakit mo kaya pala nabuo yung chemistry ng kukunan? No? Merong isang may sila, may emosyon. internal joke sila. Kaya nabuo yung chemistry. Parang napapasunod ko namin kapag Caesar naman. Di ba nagalit po sa inyo si Coach? Naggawa po ng play si Coach Jerry, tapos tumatawa po sila. Di ba nagalit sa kanya si Coach Jerry? Nagalit si Coach Jerry sa mga yan. Kaya usually pag training, lahat, no cellphones, lahat. Kasi minsan puro kalokohan na lang. Pero yan yung yung advantage din namin. Kahit yung di mo makikita na parang ngayon lang sila nagkakasama. Kasi nagkakasundo sila sa mga kalokohan yan. Sobrang happy talaga. Happy Despite lang po na naman. magkakalaban sila. Pero once naman start ng game, magtutulungan sila. Di sila yung magsisisihan. Yun naman yung maganda. At ngayon nga, yung feel ko, kung ganito manatili yung team chemistry ng TCAS Kapampangan, mukhang may threat na yung mga nag-champion this past NBL. Pero ito naman, ma'am, and of course, ano naman po yung mga upcoming training camps po ninyo for this upcoming tournaments? Paano po magpe-prepare po itong TCAS Kapampangan for the upcoming season? March na po ang next season ng NBL Pilipinas. On January 20, sa Monday, magsa-start na sila mag-training. So, may mga possible changes kami kailangan gawin when it comes sa mga players. Then, Ano-ano po, ma'am, yung changes na? changes, may tryout kasi kami ulit. Naku. But yung tryout na yun is for NBL and for intercommercial namin. So, for NBL, possible may changes. Hindi ko pa masabi kung ano. Pwedeng may additional players. Pwedeng may mga magbabago. Then yung tryout namin next week is January 24, 25, and 26. Saan po man? Sa Pampanga. Sa Pampanga. Sa The Hassel. So, lahat in-invite naman namin basta mga taga-Pampanga. Ano po yung qualification naman natin? Meron ba tayong age bracket or kailangan ba may experience? Ito ba sila, ano ba yung age bracket naman nila or may, kahit open po tayo? 18 years old to 30, yung nandun sa Facebook page namin. Then yung once naman nandun na sila, everybody naman, everyone is welcome naman dun sa tryout namin. So may mga, ang pipili naman, lahat yan kasi mabusisi din yung ano namin dahil 3D siya eh. Then after, once may mga napili naman, then i-mix lang namin sila. Then doesn't mean na nakuha sila sa tryout, sila na yung sa NBL namin. Hindi pa. Magti-training pa rin sila.
So, hanggat wala pang final na lineup na hihingin sa amin sa NBL, wala pa kami mga final players. Pero mamaya sa kanila ba, wala bang matatanggal sa kanila? Sigurado na ba yung roster spot nila sa Tikas Baka Kapampangan? mawala ang ngiti ng mga... Baka biglang di na sila tumawag pagkatanggal sila sa roster. Sigurado na ba yung spot nila or they will continue to work on their spot? Depende sa kanila yan eh. Mag-undergo din po ba sila ng tryout? Opo, tryout pa rin naman sila. But hanggat maaari kasi yung mga original players ko naman, hindi ko naman na sila aalisin talaga. Possible lang may changes kung saan sila sasali. It's either NBL or sa intercom namin. Hindi naman namin sila yung, kunwari, si Jasper. Hindi na siya pwede sa NBL. Out ka na. Banggit na si Jasper. Banggit na si Jasper. Parang in-out ko siya, pero nasa intercommercial ko naman siya. Nasa Tikas pa rin siya, but nasa Team B. Okay. So, nagplan na, ngayon, dahil dun sa, nangyari dun sa amin sa NBL, then nandyan naman na kami, paninindigan na namin to lahat. So, magkakaroon lang din kami ng Team B. Then, once yung mga nasa Team B, kasi for sure, itong mga to, once na sumikat na yan, may possible mag-MPBL na itong mga to eh. So, meron mga mag-exit din. So, at least sa Team B namin, yung mga nahasa na-expose na sila, pwede na kaming kumuha sa kanila. Opo, ma'am, So, parang may training na rin sila. Opo, ito nga Ma'am Aya, nakikita ba natin dito sa 5 player natin yung next naman na Calvin Abueva? Or Justin Baltasar. Oo, Ian Sanggalang. Ian Sanggalang. At natawa na May nakikita ba tayo? Coach! Sir, may nakikita ba tayong potensyal sa kanila na Basta ano lang sila, disiplinado nila yung sarili nila. Nasa kanila naman kasi kung may talent talaga sila. Ayusin lang nila kung alagaan nila yung sarili nila. May chance na, lalo na sa NBL, may pitch yung competition Sakaling makuha nila yung MVP doon, Mythical 5, may chance na may scout sila ng ibang team sa upper, like MPBL. Yes, si Lancer, part of the Mythical 5. And Nico, of course, congratulations pala. Pero ito, reaction may reaction sila. Ayan, nabanggit nyo na, after nitong career nyo sa NBL, of course, magpupursue kayo ng higher leagues, of course, professional career. Pero kung i-isa-isahin ko yung tatanungin, ano ba yung leagues na gusto nyo pang laruan bukod sa NBL? Okay, start tayo kay Lancer. Siguro po, para sa akin, if magkakaroon ng chance, kung may tryouts or may mga scouting din, magago ako sa MPBL. Pero if wala naman, I will stick dito sa Tikas Kapampangan para basta yung goal namin ngayon talaga is champion muna bago yung mga upper leagues na ganun. Maganda yung mindset nila. Ikaw naman, Amigo. Ako po, pares lang din po yung Paikan na MPBL din po. Kung meron mo pagkakataon na may kukuha mag-tryout, mag-go po. Pero po, kailangan po kukuhanin po muna namin yung champion dito sa NBL bago po umalis. Ikaw naman, Jasper, anong plano mo after the NBL? Yun po, ganun din na bago kung magkano man sa may pagkakataon man mag-MPBL, muna sa NBL. Pwede. NBL to NBA. Pwede naman. Hindi naman masamang makarap. Pwede yun. You never know. Pwede yun. Never know, malay mo. Ikaw ang first Filipino, di ba? Malay mo naman, NBA. Hindi si Kai Soto. Hindi si Kaya po, Sir Jericho. Saan naman ang plano naman po natin? MPBL din. Kasi iba kasi kapag naglalaro ka sa province mo sobrang dami ng supportive mo and kapag yung mga home game, like yung NBL and MPBL, halos pares lang yan Kasi probinsya mo yung pinaglalaban mo. Kaya sobrang masarap maglaro. Nakaka-motivate. Wow, yan naman. Ikaw naman, Jake, sa mo plano after NBL Philippines? Siguro kung may chance PBA or MPBL din. Pero habang nasa Tikas kami kasi, yung main goal talaga namin yung championship. Ayan, siyempre good luck for Kayang-kaya Tikas Kapampangan. Kayang-kaya. Panghuli na sa atin, kay Ma'am. Of course, may tryout po kayo from January 24 to 26. Tabagot nyo naman na po. Invite po yung mga fellow Kapampangan players po all over Kapampangan na mag-tryout po for Tikas Kapampangan. Ini-invite ko lahat yung mga Kapampangan na mag-try out on January 24, 25, 26
6 p.m. sa Das Hustle Fitness. Everyone po is invited naman. Then, basta, join lang sila. Ayun po. Sir, if you want to add po. Oo. Iniimbitahan na mag-tryout para mapalakas lalo yung team. Makuha ng Pampanga yung championship. Thank you. Go ahead, sir. Ayan, on behalf of Lancer na, syempre. On behalf ng team natin, ng team Lancer, natin. ano bang advice din natin sa mga gustong sumali at sumunod sa yapak nyo? Punta lang kayo sa tryout ng Tikas Kapampangan and hindi naman kayo papabayaan ng management. Merong mga coaches din nagagabay sa inyo. Huwag kayong matakot and subukan nyo lang. Wala naman mali sa sumusubok. Ayun, maraming salamat po sa Tikas Kapampangan. Good luck sa upcoming season ng NBL. Abangan namin ang pagka-champion niyo for this season. Yan, we are claiming na mag-champion sila. Imagine sana. First parang semifinals na. Ngayon na, nako, malapit na tayo. Isa na lang. Yeah, hoping for the best. Good luck. Tikas Kapampangan and thank you sa pagpunta sa dito sa PTV Sports. Wow, fresh from Pampanga. Yes, fresh from Pampanga.